Mga kabayan, mga tambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Siyempre po, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Mga tambay, ito pong pamilya Marcos Romualdez at kasama na rin po siyempre Araneta. Ito po mga tao na ito o sinasabi mga lingkod bayan daw po. Ano po ang napala po ng mga Pilipino sa mga tao na ito o sa mga politiko na ito nung sila po ay nanungkulan? Mag-aapat na taon na po next year. Mga kabayan, ano po ang napala natin maliban po sa puro korupsyon po ang pinagagawa nilang umano sa ating bansa? Lalong-lalo po ang Commander-in-Chief at ang kanyang pinsan na speaker na nagbitiw. Hindi po ba ang tinatawag na tambaluslos at ang mismong Commander-in-Chief na may issue po ng pulburon? Pakinggan po natin si Senador Amy Marcos, mga kabayan, at ito naman po ang paliwanag niya na sinasabi niyang hindi raw kasi kayang pagsabihan ng kanyang kapatid si tambaluslos. Mga kabayan, anong klaseng presidente? Sa bagay, nakita naman po natin kung anong klaseng presidente po talaga ang kanyang kapatid. Pero pakinggan po muna natin itong balita at komentuhan po natin. Sa ganitong mga problema, Senator, sino ang mga dapat managot dyan? Siyempre, maapektuhan ang iyong ading. Ayan, sasabihin naman, command responsibility, nasa presidenta yan. Parang hindi niya kaya talagang pagsabihan si Martin. Hindi ko lang maintindihan. Alam ko mabait siya, pero wag naman na papayag ng kabulastugan. Kung talagang pinsan mo at siya ang tinutumbok ng investigasyon, wala tayong magagawa. Tiisan to. Ikaw naman ang manang, hindi ba sila nakikinig sa iyo? Dapat sabi nakikinig. ko sa'yo, 2021, ngangaw na ako dyan Pero hindi nga ako masyadong pinapansin. Pero palibhasa, mahal ko naman yan kahit papano, kahit nagagalit siya sa akin. Gusto ko talaga na maisaayos kasi ang sagwa naman itong nangyayari. Ayan na, hindi ba nakikialam? Hindi ba kayo pinagsasabihan ni Madam First Lady Imelda Marcos na, nakakahiya kayo, magkakapatid, magpipinsan, hindi kayo nagkakasundo? Yung nanay ko, talagang politiko sa lahat sa amin. Kahit sa tatay ko, yun ang politiko sa lahat. At alam niya na hindi tama ang nangyayari. Parating tinatanong sa akin. Papagalitan muna ako, sasabihin, wag mo na maawain si Bongbong. Sabi ko, hindi ko niya away. Sinasabi ko lang, mali itong prinsipyo, yung mga policy at yung mga tauhan niya, nagkakalat. Lalo na yung Martin na yan. Pagkatapos, yung nanay ko sa ngayon naman sa akin sabi, mali nga talaga, ba't hindi tinutulungan ng tao? Bakit kung ano-ano ang inaatupag? Nagkagalit talaga yon. Ano ba? Sabi niya, mabait ang Pilipino sa atin. Talagang binigyan tayo ng lahat ng biyaya sa mundo. Ano bang nagawa natin para sa kanila? Yan ang dapat sagutin ni Bongbong at ni Martin. Yan po mga tambay, mabait ang Pilipino talaga. Dahil sa dami ng mga ninakaw na issue sa inyong pamilya, ng inyong pamilya sa Pilipino, napakabait po talaga ng mga Pilipino. Magmula po sa kanyang tatay hanggang ngayon sa kanyang kapatid, ay isang damukal po ang ninakaw na issue. Napakabait po nating mga Pilipino sa mga magnanakaw na politiko. Hindi po ba? At ito naman po mga tambay, ang legacy po ng kanyang kapatid. Mga tambay, 3 taon po, ito po, ito po kasi ang sinasabi pong pera po na kailangan pong sino kaya magbabalik nito mga tambay? Itong pera na ito. Ito po, tingnan nga po natin itong pera. Ito po, pakinggan po muna natin. Set up ko lang po. Kung gaano po kalaki ang naging achievement po ng Marcos Romualdez na ibinigay po sa ating bansa ng mahigit 3 taon. Anong klase po? Ito po, pakinggan po muna natin itong balita. Ganito po ang ginawa po sa atin ng mahigit 3 taon. Kung gaano po kalaki ang nalulustay o naibubulsa o naidideliver na parang basura papunta sa kanila, ang basura. So, nung panahon po ni Napoles ay 10 bilyon po ang pinag-usapan po dyan. Pero sa panahon po nila ngayon ay hindi po bababa sa 118 to 120 billion a year ang nawawala po o hindi maipaliwanag kung saan napupunta. Flood control pa lang yan. Nakita niyo po ang mga lingkod bayan sa ating bansa.
yung panahon po na anak ng presidente na si Corazon Aquino, na si Pinoy, ay napakalaki na pong issue yan, yung PDAP. Hindi bababa sa 10 bilyon. Yung anak naman po ni McCoy at anak ni Imelda, na dating First Lady, ay mas malaki po. Grabe po. How many times na korupsyon po ito? Pero po ang mga men in uniform po natin ay nananatili pong tulog dahil sa laki po ang nanawawala po sa buwis po natin. At syempre sa pagkakautang pa na tayo magbabayad, mga kababayan. Samantalang sila, tax-free. Pag nagnakaw sila, tax-free, mga tambay. Pakinggan po natin itong balita. May pagkakaiba sa paraan at laki ng porsyentuhan at nakulimbat. Pero may pagkakatulad pagdating sa mga dawit na personalidad. Saan magkatulad at magkaiba ang pork barrel scam noong 2013 at flood control scandal? Una, sa halagaan ng pera ng bayan na nawala. 10 bilyon piso ang sinasabing nalustay at napunta sa mga ghost projects sa pamamagitan ng mga peking NGO ni Janet Lim Napoles at mga kickback sa mga kasabwat na opisyal at mambabatas gamit ang kanilang mga pork barrel allocation. Ang listahan ng mga peking proyekto lalabas post-enactment o pagkatapos maipasa ang budget, bagay na diniklara ng labag sa konstitusyon ng Korte Suprema. 10 years later, hindi lang doble, kundi higit 10 times ang inilobo ng perang nawala sa bayan dahil sa flood control scam. 42 to 118 billion every year ang nawawala sa ekonomiya dahil sa korupsyon, ayon sa Department of Finance. Hindi pang final ang bilang ng nawalang pera dahil ongoing pa ang investigation kung magkano eksakto ang napunta sa bulsa ng mga mambabatas, mga kasabwat na opisyal, taga-DPWH at mga kontraktor. At kung magkano lang ang napunta sa mga proyekto na kundi substandard ay ghost projects na ngayon ay nakalagay na sa budget o insertions bago pa ito maipasa. Nakita niyo pa mga tambay, grabe no? Ubod po ng laki, hindi lang po 10 doble ang laki po ng korupsyon sa panahon po ni Marcos Jr. Ikumpara mo po nung kay Pinoy. Kay Pinoy po, tayo po ilulang-lula na kay Janet Napoles at sa mga politiko na sangkot. Pero si Janet Napoles lang po ang nagdusa. Wala pong masyadong mga politikong kasama niya na matagal na sa kulungan. 10 bilyon po yan. Lulang-lula na tayo. Nung panahon po ni Pinoy, 10 bilyon. Samantalang po ngayon, wala lang. Wala lang. Malinis pa sila. Nagmamalinis pa. Parang okay lang. At parang ang mga investigasyon po ay inililigaw lang po nila. Grabe, no? Sa panahon po ngayon, hindi bababa sa 118.5 billion pataas. Hindi pa kasi kumpleto ang computation. Taon-taon taon-taon. Samantalang kay Janet Napoles, 10 billion. Ito, 118, 220 billion. How many times ang nilobo ng korupsyon? Pidap o kumpara mo sa flood control ngayon. Di po ba? Grabe! Pero pagka ang pamilya na ito, wala lang. Lalo-lalo pag nagsalita ang isang Amy Marcos na nagbigay po sa atin ng isang napalaking pambubudol. Kung hindi po sa kanya, kung hindi po binudol ang Vice President, wala po tayong presidente na ganito po na magnanakaw na administrasyon. Sa totoo lang, kung hindi po nambudol ang pamilyang ito, wala po tayong presidente na ganito po kalaki ang korupsyon. Sa totoo lang, real talk po mga tambay. At ito po, binanatan din po ni Karen Davila yan eh. Yang pamilya na yan, ang Romualdez, nagmamalinis pa. Ito po ang banat po ni Karen Davila dyan eh. Nagtataka nga po tayo bakit binanatan ni Karen eh. Mga kabayan, nagtataka po si Kamanong, bakit binanatan ni Karen? Samantalang yung istasyon po nila yung istasyon po nila yata parang malaki ang isa yata sa stockholder yata yun. Nagtatanong lang si Kamano. Hindi naman po masama magtanong. Ito po, hanapin nga natin si Karen Davila. Binanatan po ni Karen yan eh. Sandali lang po mga tamay. Hanapin po natin. Nandito lang yan. Hindi naman po mawawala yan. Setup lang po natin. Ito po. Tingnan nyo, banat ni Karen Davila dyan. So, parang nagmamalinis pa raw itong pamilya na ito. Parang sila pa ngayon ang kailangan hindi madawit sa korupsyon. Nagmamalinis pa pero isang damukal daw po ang yaman.
pati ang mga mansyon sa exclusive na mga subdivision. Ito po ang banat ni Karen dyan eh. Sandali lang po. Setup ko lang po. This is inexcusable. Parang biktima pa siya na ang bait niya. Gusto niyang tumabi. There are talks of ostentatiousness and extreme wealth, private planes, supposedly more than 10 houses in Forbes Park. But to defend the speaker that he's a victim in all this, it's appalling to the Filipino people. At the end, he would not even explain the corruption in the budget that he allowed. Yan. Binanatan pa ni Karen, nakakapagtaka, no? Pati si Karen, binanatan na po ang Romualdez. Ang tinatawag na tambaluslos, isang damukal nga naman ng mga bahay mansyon sa mga exclusive na subdivision at may mga private jet pa na isang damukal, mga kabayan. At ito naman po, isasagot naman po ng isang artista sa pamilyang ito na nagmamalinis. Katulad naman po nito. Alam naman po natin ito, kadugo. Kadugo po ito eh, si Amy. Talagang kahit po ano gawin, wala pong maitutulong yan sa mga Duterte. Never. Dahil po yan ay kadugo. Ang Amy Marcos ay lagi po yan nasa pamilya niya. Politiko po yan. Politiko. Gamit na gamit lang po niya. Excuse me po. Gamit na gamit lang po niya ang mga Duterte. Lalo-lalo po ang bise. Kayang-kaya niya pong budulin at bulahin at lukuhin. Komento ko po mga tambay. Ito naman po ang sagot ng isang artista. PBBM, saludo po ako sa iyo. Ikaw ang pinakamalinis na presidente sa history ng Pilipinas at sa mundo. Ikaw ang pinakamalinis. Bakit ka mo? Bakit ka mo? Lagi kang naguhugas kamay. PBBM, saludo po ako sa iyo. Hindi lang naman po si PBBM ang naguhugas kamay eh. Pati naman po si Amy, si Senadora Amy Marcos. Nakita niyo po, naghinuhugasan niya po, tinutulungan niya pong maging malinis yung kapatid niya. Hindi po ba? Hindi lang po si BBM ang naguhugas kamay. Pati po si Senadora, tinutulungan niya pong maging malinis ang kapatid niya. Lahat po nakapalpakan ng kapatid niya na siya ang Commander-in-Chief, siya ang pumipirma ng GAA, siya nag-aayos at nagre-revisa ng mga budget at ng mga proyekto ng gobyerno, ay siya kontrolado niya ang DPWH. Siya lahat. Siya ang susundin dahil siya ang Commander-in-Chief. Pero ano po nangyari? Mga kabayan, nakita nyo po, yung number one na may accountability, na may kasalanan at dapat managot. Nakita nyo po ang ginagawa po ng ate. Ang ate po ng Pangulo ay talagang ganyan po kasuporta at kailangan po niyang gumawa ng paraan para po ang kanyang kapatid ay mailigtas at madala lang po rito sa sinasabing pinsan na hindi raw po sumusunod sa kanyang kapatid. Dahil napakabait daw ng kapatid niya. Naniniwala po ba tayo na napakabait ng kapatid niya? At ang pinakamasama lang po ay si Martin, ang tambaluslos. Naniniwala po ba tayo sa pahayag ng Senadora, mga bayan? Naniniwala po ba tayo na ganito kalaki ang binigay nilang korupsyon sa atin? Na si Martin lang ang may idea niyan? Walang idea ang Malacanang dyan. Mga bayan, hindi ba yan niriribisan ng Executive Secretary na si Bersamin? At nung mga secretaries doon sa Malacanang, katulad pangunguna po ni Bersamin na Executive Secretary, hindi ba nila alam yan? Yung mga korupsyon na yan, na taon-taon, flood control pa lang yan. Ganyan po ba? Kalinis? Ayon po sa Senadora Amy Marcos, napakalinis po ng kanyang kapatid. At si Martin lang po, si Martin Romualdez lang po, ang talagang nagpapasama sa gobyerno ng kanyang kapatid. Unbelievable. At sino po? At sino rin po ba nagpalipat ng pera sa PhilHealth? Dahil napakabuti po ng kapatid. Hindi po ba? Sino po ba? Yung 89 billion nga po sino po ba nagpalipat noon? Si Martin po ba? Mga kabayan, balikan nga natin. Kasi ang dating po ni Senadora Amy Marcos ay napakalinis po ng kanyang kapatid. You know, binubudol po na naman ng mga Pilipino. Binubudol na naman po at pinaniniwala po tayo na ang nagbibigay po ng malaking problema sa ating bansa ay hindi po ang kanyang kapatid, kung hindi yung nakapaligid.
magmula po ng pinsan at mga politiko sa baba. Pero ang kanyang kapatid ay napakagaling at napakabait po ayon po sa kanya. Mga kabayan, ganyan po katindi. Pagka po ito ang pinaniwalaan po natin, na ito po ay nagbigay na po sa atin ng napakalaking problema at binaon po tayo sa utang ng pamilyang ito. Itong pamilya na ito nagbigay po sa atin ng napakalaking problema, kahirapan. Hindi po ba? Ito po, ibalik tanaw po natin yung pahayag. Kung ito po, PhilHealth po ito. PhilHealth, ito po, i-contribute po natin. Sino po ang totoo na nagpalipat ng pera? Si Martin po ba? At yung gumawa po ng Maharlika Investment Fund. Maharlika Investment Fund. Sino po ba? Di po ba panukala ni Sandro yan? Pamilya pa rin nila. Ano na nangyari dyan? At yung ginto. Saan napunta yung ginto? Sa Central Bank. Di po ba? Puro ghost project ang proyekto nila. Kung sasabihin po nila na yung ginto ay ginamit sa proyekto ng gobyerno, naniniwala po ba tayo ron? Puro ghost project ang ginawa nila sa atin. Di ibig sabihin yung ginto, wala na yon. At wala rin pinatunguhan yon kung nilagay nila sa proyekto yon. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin yung dating secretary po ng DOH o ng PhilHealth, mga tambay. Na si dating secretary ito si Ledesma, mga tambay. Ito po ang pahayag niya, mga kabayan. Pakinggan po natin kung sino po nag-utos. Bagyo, hindi pa tayo tapos sa May ipapakita akong video sa inyo kung sino ang nag-utos ng pag-transfer ng 89 na bilyon PhilHealth Fund. Maaring nakita nyo na ang video na ito, pero hindi nyo lang pinansin ng husto. So legally, lusot kayo, but for me, morally, unacceptable po itong pag-transfer. Marami pang naghihingalo ng mga kababayan natin. Walang pambayad sa hospital. But Senator, I am just an ordinary member of this government. I was asked to do something. How can I go against it, sir? Sa lahat ng magiging desisyon mo, isipin mo parate yung mga mahirap, yung mga pasyenteng naghihingalo na walang pambayad. Isipin mo lang parate yan. Isipin mo lang parate. Thank you for that, Senator. Then, Senator, one more thing before I read my very brief opening statement. Again, with regards to the 89.9 billion, because, it's not only you, Honorable Senator, it's not only Honorable Raffy Tulfo. Everyone is texting me, calling me, saying, ba't hindi mo inisip yung health concerns ng mga tao, pera ng health yan, bakit mo ginagawa yan? Again, I want to reiterate to this honorable committee and to everyone here in this room, I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them, I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. Nakita niyo po, mga tambay? Sino po paniniwalaan natin? Ito pong nag-resign na si Ledesma Jr. na hindi niya po masikmura, matanggap ang napakalaki pong ginagawa nilang paglipat ng pera, korupsyon. Pera ng PhilHealth, 89.9 billion. Napakabait po. Pagka po ang sasabihin po natin ay, pagka po ang paniniwalaan po natin at sasabihin po natin at maniniwala tayo kay Senadora Ay Marcos na napakabait po ng pamilya nila at napakabait din po ng kanyang kapatid. Sobrang bait daw po. Kinakaya-kaya daw po ni Martin. Sino po nag-utos nung 89.9 billion na ilipat po? Bilang siya good soldier, susunod po siya sa Commander-in-Chief. Dahil yun po ang kagustuhan ng Commander-in-Chief. Ilipat mo yan. Kailangan namin yan. Hindi po ba sumunod si Ledesma Jr.? Hindi po ba? Mga kabayan, ano po nangyari sa PhilHealth? Hindi po ba? Pati po yung subsidy ng PhilHealth, di ba? Hindi bababa sa 75 billion yata. Umano, hindi rin po nila binigyan. Saan nila pinagdadala yung pera? Na hindi po nila binigay sa PhilHealth at binawasan pa pondo. PhilHealth pa lang po yan. Wala pa po ang sinasabing mga pera po na ginalaw din po nila umano. Ang SSS, GSIS, PDIC at marami pang iba. Katulad nga nung ginto sa Central Bank. Yung pinasok nilang investment na Maharlika Investment Fund. At yung grabe na ginagawa po nilang pondo sa GAA.
taon-taon, magmula noong 2023 umano hanggang 2025, mga insertion, mga dinadagdagan nila. Bilyon-bilyon. Hindi po ba? Kaya nga napakalaki ng korupsyon eh. Ikumpara mo kina Poles sa panahon ni Pinoy. Ngayon po, mas higit na napakaraming doble. Hindi lang 10 doble ang korupsyon sa ating bansa ngayon. Pero dadaanin lang tayo sa mabulaklak na salita ng pamilyang ito. Katulad po ni Senadora Amy Marcos, napakahusay mag-divert para pabanguhin ang kanyang pamilya na pinagkatiwalaan daw sila ng mga Pilipino at napakabait daw ng mga Pilipino. Napakabait nating mga Pilipino sa mga magnanakaw umano sa ating bansa. Sobrang bait po natin. Samantalang tayo, magnakaw lang tayo. Kahit nga itlog lang sa kapitbahay, itlog ng manok, makukulong na tayo. Samantalang itong mga tao na ito, nagnanakaw umano ng bilyon-bilyon, daan-daang milyon, naangisi pa. At sasabihin lang sa atin, mababait ang mga Pilipino. Unbelievable. Hindi po ba? Nakita nyo po? Ano aasahan natin kay Senadora Amy Marcos sa pamilyang ito, mga kabayan? May aasahan ba tayo? Kahit puro sa nanay niya, buhay pa. Yung ginawa lang nila kay dating Pangulong Duterte, nakita niyo po, may umaaksyon pa ba dyan ang senadora? Nakita niyo po ba? Umaaksyon pa ba? Tapos na kasi, nakinabang na po siya. Nanalo na po kasi siya senadora. Nakuha niya na po yung kapangyarihan. Gusto niya na ayaw mawala. Ayaw niyang mawala yung kapangyarihan. Kaya ginawa po niya lahat umano para po manalong muli. At ginamit na naman po ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na kesyo tutulungan, kesyo babalik. May nagawa po ba? Hindi po ba? Dahil nga sinusuportahan niya ang kanyang kapatid. Nahandun ang suporta niya. Hindi niya kayang iwanan. Mismo sa kanya nang galing. Ang suporta niya ay nasa kapatid niya. Wala naman sa mga Duterte ang suporta niya. Hindi po ba? Tangat bobo na lang po ang maniniwalang mga Pilipino na ang suporta ni Senadora Amy Marcos ay nasa mga Duterte. Tanggap nga ni Senadora Amy Marcos ang korupsyon sa ating bansa eh. Nakita niyo po ba tinutuliksa niya ang kanyang kapatid? Ang lagi niya lang tinutuliksa si Tambaluslos, nagpagawa pa nga siya ng mga buhaya eh. Di ba kung ano-anong klaseng buhaya ang pinakikita po sa atin? Dahil itinutumbok niya lang po ang malawakang korupsyon at problema ng bansa, ay doon lang po sa pinsan niya. Pilit pong pinagtatanggol at iniiwas po ang ulo at pagmumuka ng kanyang kapatid na may issue ng pulburon. Yung ginawa ng katrayduran at kahudasan ng kapatid nitong ni Senador Amy Marcos sa dating Pangulo na nagbigay at mapakalaking tulong makabalik kayo sa kapangyarihan, lalong-lalo ang binigay ni Vice President. Ano ang ginanti nyo sa pamilya Duterte, lalong-lalo sa dating Pangulo? Ano ang ginanti ng pamilya nyo? Sige nga, Senadora, palibasa, pakapalan na lang po ng muka. Makakapal na lang po ang pagmumukha natin dahil po sa kapangyarihan. Sanay na po tayo sa kakapalan ng mga pagmumuka. Hindi po ba, mga kabayan? Nakita mo? Paano gaganda ang administrasyon ng kapatid mo? Pati makakaliwa umano, sinamahan nyo. Kinumpleto nyo na lahat ayon sa Vice President. Sino-sino mga kasama nyo ngayon? Pati nga sa mga smuggler umano, pati sa mga gambling lord umano. Di ba? Tumatanggap kayo ng suhol ang lahi nyo, ang pamilya nyo. Pinangalanan pa nga ng Vice President kahit sa mga smuggler, kahit sa mga kung ano-anong pwedeng pagkuhanan ng pera, kahit illegal. Hindi po ba? Kaya nga hindi malayo na baka pati sa pulburon Lord ay kumukuha na rin kayo ng lagay o suhol. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Yan. Ganyang klase po ang lahi ng mga taong ito na naglilingkod sa atin, mga kababayan. Komento ko lang po. Hindi naman masama magkomento. At hindi naman po masama magtanong kung anong klaseng lahi ang mga taong ito na naglingkod at nakabalik sa kapangyarihan. At anong klaseng paglilingkod ang ibinigay po sa ating mga Pilipino ng mga taong ito. Katulad po ng Romualdez,
Marcos at isama na po natin ang Araneta, mga kababayan. Nakatikim ba tayo na kahit kaunting ginhawa man lang sa buhay? Lalong-lalo sa napakamamahal na bilihin? Bayarin natin sa kuryente. Ang ibinigay po sa atin, isang damukal na paghihirap. Tapos binigyan pa tayo ng malaking problema dahil ibinalik na naman nila. Ang problema na naman natin, ang kinatatakutan natin mga adiktos. Bisyo! At nahandyan pa ang mga kaliwang grupo. At napakarami po, napakataas pong krimen. Dahil sa kahirapan po, ang mga masasamang tao po hindi natakot ngayon gumawa ng masasama. Nahandyan ang hold up dito, hold up doon. Hindi po ba? Pati nga tayo nagtatrabaho, hino-hold up na rin nila. Pambihira, oh. Grabe po ngayon. Pero po, hindi naman po nila pinalalaki ang issue na yan. Kasi kailangan po nila i-divert na mahusay, manungkulan, at napakabait na presidente ang kapatid ayon sa senadora. Mabait ang kanyang kapatid, mga kabayan. Mabait nga. Grabe, sa sobrang bait, ang pera ng Pilipino na ililipat yata sa kanilang mga bolt umano. Idini-deliver. Kaya nga tama-tama yung sinabi ni Gutesa, mga tambay, ni Master Sergeant ni Marine, di ba? Ni Master Marine Sergeant Gutesa. Tama po 'yun, mga tambay eh. Yung sinabi niya na talagang yung deliver ng pera, mga kabayan, talagang sila po magmula sa mansyon ni ganito, sa mansyon ni Romualdez, tapos meron pa sa mansyon sa Malacanang, hindi po ba? Saka magkakasama po talaga sila eh. Ito po, pansinin niyo po, medyo maliit lang. Tingnan niyo po. Si Gutesa po, tapos nandun po si Martin. Ito, nandito, palakihin ko. Magkakasama sila eh. Nandito po sa medyo kaliwa. Kasama po si Martin. Ayan po, silang tatlo, magkakasama. At talagang magkakilala. Ayan po, tingnan nyo po. Yang grupo na yan. Oh. Kita nyo po? Kung nakikita nyo, nandiyan si Gutesa, si Tambaloslos, at si Saldico. Nagpapamigay po ng pera. Kaya pagka po yung mga litrato, sila magkakasama, at talagang si Gutesa ay tauhan po nila talaga, itong mga politiko na ito, talagang maniniwala ka, nagdi-deliver po ito ng basura. Ng basura po. Talagang nagdi-deliver po sa kanila ng basura ito. Hindi po ba? At doon ka magtataka, mga kabayan. Kasi pati sa Malacanang, nakakapasok po ang basura. Sino po ba ang nasa Malacanang? Pero pagka po si Senadora Amy Marcos, ang paniniwalaan natin, napakabait po ng kanyang ading. Sobrang bait po. Sobrang bait. Napakabait po ng mga Marcos. Ang masama lang po ay ang Romualdez. Si Tambaloslos lang po masama. At yung mga kaalyado ni Tambaloslos na sumusunod kay Tambaloslos. Kaya po, kung ito po ay pag-aaralan mo, lalagyan mo ng logic, wala po pala tayong dapat na tawagin presidente, si Tambaloslos. Wala palang silbi ang presidente. Dahil mismo si Tambaloslos lang po ay tinuturo ng Senadora Amy Marcos. Di ibig sabihin, walang kakwenta-kwenta pala yung kapatid niya. Dahil si Tambaloslos lang po ay hindi pa makaya. Lahat ng gustuhin ni Tambaloslos ay hindi niya pala kayang pigilin. Ang tanong naman po dyan, bakit po hindi kayang pigilin? At hindi po ito pinigil ng mahigit 3 taon. Mga kabayan, kaya lang po ito napigil dahil pumutok po yung issue. Dahil hinahanap po ng taong bayan yung proyekto nila. Dahil magta 3 taon o 3 taon mahigit, walang proyektong nakitang malaking big project. Di ba? Bakit po hindi napipigil? Baka kasabwat. Baka po yan systematic. Pagka nagkaroon si Buhaya 1, magkakaroon din si Buhaya 2 at magkakaroon din si Buhaya 3. At yung mga buhay at aso ay magkakaroon din. Hindi kaya, mga kawayan? Yan po, mga tambay, ang komento po natin dito po sa pamilyang ito, Pamilya Marcos, Romualdez, at isama na rin natin Araneta, mga tambay. At ang interview po ni Senadora Amy Marcos na siya po'y nalulungkot sa nangyayari po sa ating bansa dahil po ang kanyang kapatid ay sobrang bait at sinasabing napakababait daw ng mga Pilipino. Napakabait natin, mga tambay. Napakabait natin sa Pamilya Marcos. Sobrang bait po natin.
Ayon po yan sa senadora. Sa sobrang bait natin, mga tambay, magmula pa po nung panahon po ng tatay niya, sa sobrang bait po natin, ay hindi na po yata sila tumigil ng pagnanakaw sa mga Pilipino umano dahil napakabait ng mga Pilipino. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, thank you po. Mabuhay po kayo. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po. Mabuhay po kayo. At ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa. At thank you rin po mga tambay sa mga dasal na binibigay po ninyo. At muli po sana na lagi po natin, huwag kalimutan na isama natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang dating Pangulo, Duterte na maingatan po at mailayo po sa kapahamakan. Ganun din po ang Vice President. At makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. Thank you po sa mga dasal mga kabayan. At syempre po mga kabayan, tayo rin po yung magdasal, lang tayo po yung maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po sa muli. Ingat-ingat po. Konting tiis lang po mga tambay. Muli po, paalam po muna. Bye-bye.